Kailangan pa ba ng mga permit yan pag bagay Ayan. yan? Ito kasi yan. So meron tayong tinatawag na permit, Oo. na clearance, at saka license. Yun. Ano ba yung pagkakaiba ng tatlo na yan? Yan. Okay. Pwede mo siyang iyangat yan. So depende, diba? Pagka ginanong ko ng konti, mabagal. Pero pag sinagad ko, bilis. Oo nga, no. O ayan, mabagal. Mabagal, di ba? So ngayon, ito yung laro niyan. Pwede mo siyang laruin ganyan. Dapat. Kapag kinilip mo yan, di ba mag-hover ka? So cancel mo. Mag-hover ka, yan. Di ba? So pag hindi ka sure dyan sa gagawin mo, pwede mo lang ibabayad. Mamamatay yung propeller. Ngayon, meron din siyang isang ganyan na kapag nilong press mo, magte-take off yan ng 1 meter, wala kang gagawin. Na activity is outdoor, madalas ka sa outdoor, I'll go for abata. Ayan. So may mga manual tilting yan. O meron din siyang ganyan. So magpapaaning ng kusa. O ayan. So 3 times zoom. Ayan, makikita mo. Sabi ko kasi sobrang, ayan. Sabi ko kasi kung videography, ang pag-uusapan natin, I'll go for air trick. Kasi wala namang zoom yung abata. Number 1 kasi, syempre, FPV drone yun eh. First person view na yan. So, hindi mo na talaga kailangan ng zoom in dyan. So, ngayon, ito, meron din yan, zoom in. Oh. Sino muna ng ganyan, nasusumo pa ng sobra. Ayan, oh. Oo nga. Hi mga ka-Diskarte, welcome po dito sa ating YouTube channel sa Discarding Pinoy tayo. So good news kasi nag-open na yung pinakabagong Cyberzone ng SM City Marikina. Ano po? Sa may 3rd floor. So nandito tayo sa may DJI. Siyempre, ano so ito? Parang case store, ganun? Actually, this is the first DJI launch na nilabas o pinatayo natin ngayon sa Pilipinas. So, sa SM Marikina, yung kauna-unang Cyberzone na pinagtayuan natin ng DJI launch. Oh, okay. Yung Discarte. So kasama natin, sir? ER. So, by the way, my name is ER Montes. I'm the National Sales Manager of DJI Philippines. So, ngayon, I'm with Sir Mark of Discarding Pinoy. So, ngayon, marami tayong pag-uusapan dito sa ating mga drones and comparing kung ano ba talaga yung bagay para sa'yo kapag bumili ka ng isang drone. So, check this out. So, sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga video na upload natin. So, tara, huwag natin ito patagalan. Simulan natin ito. Let's go. So, sir, sa mga nagtatanong, syempre, sa dami ng mga drone ni DJI. Oo. So, ano ba yung mga difference talaga ng mga drone na yan? Actually, marami kasing, first of all, maraming drone na nilabas yung DJI, no? Si DJI. Ngayon, ang pinagkaiba kasi ng mga yan is meron tayong tinatawag na 4 categories pagdating sa drone. Oh. So, we have the Mini Series, we have the Air Series, we have the Avata, and the top of the line, the Mavic Series. So, ngayon, ang una nating itatakil ngayon, syempre, dun tayo sa pinaka basic na drone, which is si Mini Series or yung Mini 4 Pro. Ngayon, ang Mini 4 Pro natin, number 1 na kinukonsider natin dito, kasi marami nagtatanong sa atin pag bumili ba ako ng drone, tapos dinala ko sa airport, anong mangyayari? Ayun. Yun yung number 1. Ano ba mangyayari? Ngayon, kaya natin dinedeclare yung 249 grams dito sa drone is considered as a toy. Okay. And then ngayon, itong mga drones na nakikita nyo dito, kahit alin dito sa mga drones na nasa harapan natin, hindi yan hinaharang sa airport. Basta domestic flight ka lang. Ngayon, ang number 1 na tatandaan mo kapag nasa airport ka na is tanggalin lang yung battery sa mismong drone. Wag mo nga hayaan na papasok ka sa mismong airport na nakasalpak o nakasaksak yung battery ng drone. Kasi dahil powered lahat yan ng GPS, kapag yan nag-on, mababasa ng tower ng airport yan. Okay, so ngayon, dito na ulit tayo sa ating mga drone. Yung mga pagkakaiba, ano ba yung, kapag beginner ba, ano ba yung dapat bilhin? Kapag gumagawa ba ng content, ano ba yung dapat bilhin? Kapag mahilig ako mag-cover ng mga kasal, mahilig ako mag-cover ng mga activity. Kapag traveler, ano ba yung dapat nating bilhin pagdating dito sa mga drones sa pagpipilian natin? Kasi mahirap. Dahil lahat yan, sobrang ganda talaga. Kasi marami kasing tao na hindi familiar sa drone, di ba? Yes, exactly, Sir Mark. So ngayon, etong Mini 4 Pro natin, number 1 na pinagmamalaki natin, is kauna-una ang Mini Series na nilabas sa DJI na merong omnidirectional sensing sensor. Ibig sabihin, 360 degree ng drone meron ng sensor. Hindi na yan bubunggo. Hindi na yan tatama, hindi na yan bubunggo. Kaya sobrang safe gamitin.
Pangalawa is meron siyang tinatawag na Active Track 360 degree. So ito yung features ng Active Track na to. Ito yung parang pag umaandar ka, hinahabol ka ng drone. Automatic siyang umiiwas sa mga obstacle. Okay? Meron na rin siyang mga templated shots na isang pindot mo lang, siya na yung bahala mag-take ng perfect shot para sa'yo. Ngayon itong si Mini 4 Pro natin is naglalas yung kanyang battery ng flight time na up to 34 minutes maximum. So, let's proceed to our next DJI drones, which is si Air 3. Yun yung So, ako kasi, kung ako tatanungin, Sir Mark, no? Ito yung paborito ko talaga eh. Bakit, sir? So, number one, when it comes sa videography, sobrang detailed talaga ng camera niya. Diba? 1/1/3 CMOS sensor yung ginamit natin sa kanya, dual lens. And then, ang maganda dito, napapalitan din ng ND filter yung kanyang lens. Omnidirectional sensing sensor, 47 minutes flight time, and at the same time, may auxiliary light. Ibig sabihin, kahit paliparin mo siya ng gabi, pindutin mo ng auxiliary light, makikita mo kung nasan siya. At pinaka maganda dito is wind resistance level 10. Ibig sabihin, kahit malakas yung hangin, bumabagyo, talagang hindi siya matitinag. Same siya ng Mavic series naman. Ito yung top of the line. So ngayon, bakit siya parang magkamukha? Kasi before, may mga customer kasi na nagtatanong, sobrang mahal naman ng Mavic. Diba? So naghanap sila ng mas cheaper, pero kamukha. That's the time na nirelease natin yung DJI Air 3. Almost same, 47 minutes. The difference is, ang height ni Mavic natin is 6,000 meters above ground level. Ito naman is 4,000 meters above ground level. So, the difference din ng controller nila is si Mini 4 Pro and Air 3 is parehas na naka DJI RC-N2 at DJI RC-2. Yung controller nilang dalawa, hindi pwede sa kahit saang drone. So, exclusive lang talaga kay DJI Mini 4 Pro and DJI Air 3 yung DJI RC2. Pagka gumamit ka naman ng DJI RC-N1, pwede yun sa lahat. Pero hindi siya pwede dito sa dalawa. Vice versa. Okay? So ngayon, si Mavic 3 Pro natin, ito na yung mga ginagamit sa pelikula. Ito na talaga yun. Yung kumbaga, ito na yung talagang tinatawag natin na top of the line eh, di ba? Top of the line. Triple camera powered by Hasselblad even in low light condition with f1.4 focal aperture yung kanyang main camera. 40 megapixel. Just imagine, 40 megapixel yung main camera. Talagang mapapawaw ka talaga sa kanya. Kasi unang-una, 1-inch CMOS sensor na. Hasselblad yung lens. Diba? Tapos 1.4 yung focal aperture. Kahit sa gabi mo siya gamitin, talaga namang detailed yung kanyang kalalabasan. Tapos magaling ka pang mag video editor, editing, di ba? Naka 10-bit D-Log M. So ngayon, sa mga nagtatanong, ano yung nabanggit ni ER na 10-bit D-Log M? So ito yung tinatawag natin na pang post-editing. Kung mahilig ka mag-edit ng mga videos, mag-color grading, 10-bit D-Log M ang kailangan mo. So, meron siya nun. Meron si Mini 4 Pro, meron si Air 3, at meron din syempre isa sa mga pinakabago natin. Yan. Si DJI Avata. Actually, ito, sobrang gaang, sobrang sulit kasi yung previous Avata kasi natin, Sir Mark, 18 minutes lang eh. 18 minutes flight time lang. So, talagang mabibitin ka. So, ngayong DJI Avata 2 natin is naka 27 minutes, almost times 2 na. Yung battery life niya, comparing dun sa previous na DJI Avata natin. Ngayon, naka DJI Goggles 3 ka na rin. Sige, DJI Goggles 3, ang pinakamaganda na features na nakita ko dito talaga, yung dalawang camera dito. Kasi hindi mo na kailangan pang tanggalin. Para makita yung daan. Yes, para makita mo yung daan, makita mo yung drone kung nasan. So lahat yan, ng functions niyan is nandito sa ating motion controller. So ngayon, itong DJI Motion Controller 3 mo naman, ito yung pinaka-driver mo. Kumbaga sa pagmumotor, ito yung silinyador mo. Ayan, the harder you press, mas mabilis yung DJI Avata natin. So ngayon, kung liliko ka naman, para ka lang nagsasalin ng tubig sa baso. Ayan, ganyan lang. Diba? And then, this is the charging hub ng DJI Avata natin. Kapag bumili po tayo ng Avata natin na tinatawag natin na Flymore Combo, na 3 batteries, 3 battery yung kasama niya, may bag na rin. Ay, solid yun, no? Solid talaga yun. Water repellent pa. Di ba? Pero sir, ano ko limit na tinatanong ng mga viewers natin, nababasa sa comment section.
So, kailangan pa ba ng mga permit yan pag bagay Ayan. yan? Ito kasi yan. So meron tayong tinatawag na permit, Oo. na clearance, at saka license. Yun. Ano ba yung pagkakaiba ng tatlo na yan? Yan. Kasi bibila ko ng drone, wala akong license eh. Bibila ko ng drone, wala akong permit. Bibila ko ng drone, wala naman akong clearance. Oo, So ano ba yung pagkakaiba ng tatlo na yun? Number one, unahin natin yung pinaka-importante, which is yung license natin. Yun. Paano ka ba magiging isang certified drone pilot o drone license pilot? Number one, kailangan mo mag-conduct ng at least 16 hours seminar sa drone. Okay. So maghahanap ka ng mga academy, which is nag-offer din tayo sa DJI, no, DJI Academy together with Skypixel. Ayan, shoutout sa inyo. 2 days na training yun. Talagang matututo ka talaga. Oo. Kasi si Kaap, hindi naman siya tatanggap ng isang normal na tao na gusto ko magka-lisensya. Diba sa licensing nga, kailangan mo ng actual driving eh. Diba? So may mga papagawa sa yung mga activity. mga activity doon, mga task kailangan matapos mo within 2 days. Doon ka nila pagdidesisyonan kung makakapasa ka ba bilang isang drone pilot. Sobrang higpit ng Kaap kasi talagang standard talaga. Kasi kailangan mo maging responsable kapag ka bumili ka ng drone. Hindi lang yung basta lipad dito, lipad dyan. Diba? Pangalawa, yung permit. Yun, Ayan na. permit. So ngayon sa RIAR, meron na akong license. Nakakuha na ako. Bakit pagdating ko ng Boracay, tinawag ako nung parang tourist security nila, pinababa yung drone. Diba? So ganito kasi yan. Ngayon, meron tayong tinatawag na mga LGU regulation. Diba? So yung mga LGU regulation na yan, dapat nating irespeto yan kahit saan lugar tayo magpunta. Lalo na kung magpapalipad ka ng drone kasi kita mo yung mga private properties. Okay, eto na. So lumipad ka pa Boracay, dala mo yung drone license mo. At the same time, wala kang permit. Wala kang permit. Hindi mo rin magagamit. Magagamit mo yung drone mo pero pagbabawalan ka. Ganito kasi yan. So saan ka kukuha ng permit? Number one, sa mga LGU. Pag wala, punta ka ng barangay. Kung ano yung barangay na nakakasakop dun sa station ng Boracay na pinuntahan mo, hingi ka ng permit to fly. Permit to fly So ngayon, tatanungin ka doon sa kanila na anong oras ka magpapalipad. Kuwari, ikaw yung drone pilot. Anong oras ka magpapalipad, Sir Mark? Siguro sir, magpapalipad ako ng 1 to 4 p.m. Okay, ginrant. Minsan kasi may bayad, hindi ko sure kung magkano, pero normally meron talaga. Pero hindi naman ganun siguro kalaki. So, binigyan kita ng permit. Ngayon, dahil makulit ka, nagpalipad ka ng 11 ng umaga. Sisitain ka pa rin. Kasi pag hinanap yung permit mo, Sir Mark, ang nakalagay pala dito, ang schedule mo pala, 1 to 4. Pero nagpalipad ka ng 11, baka pwedeng pababa mo muna. So, yun yung permit na tinatawag. Ngayon, ano yung clearance? Yan, clearance naman. Pangatlo na to, clearance. So, ngayon, nagsishot ka ng mga tourist spot sa Pilipinas. Nag-shot ka. Number one, yung clearance makukuha mo yan sa PNP. Sa PNP, sila yung nagbibigay na clearance mo to flight. Makakakuha ba ako ng permit? Makakakuha ba ako ng clearance kahit hindi ako drone license? Yun. Importante Diba? yun. Makakakuha ba ako ng permit? Makakakuha ba ako ng clearance kahit kasi, hindi ako drone license? Kasi marami ako kilala mga vlogger, wala naman license talaga. Diba? Yung ibang vlogger, palipad. Diba? So actually, pag kukuha ka ng permit o kukuha ka ng clearance, hindi mo kailangan ng license. Kasi that's a temporary activity lang naman. Diba? So, halimbawa, mag-shot ka ng isang tourist spot. So, kailangan mo ng clearance ng PNP na parang you are authorized to fly with this kind of vicinity. Yun. Diba? Kasi kapag lumagpas ka doon sa tinatawag nilang vicinity, baka rin ba penalty ka? O kaya, lapit mo lang konti dito, sir, kasi hindi na yan sakop ng ng vicinity natin. Lalo na ang lalayo ng mga kayang i-range ng drone natin. So ngayon, eto na. Sir, meron na akong permit to fly, meron na akong clearance, at saka meron na akong license. Bakit ayaw lumipad ng drone ko? Full charge naman. Diba? Kasi yun talaga yun eh. Nagdala ka ng documents. Dala ko to, sige, pupunta ako sa ganyan. Nangyayari ba talaga yun? Nangyayari yun. Actually, na-encounter ko yan. Ayaw lumipad yun. Ayaw talaga. Even yung propeller, ayaw umikot. Kasi, nung minsan nagpunta ako sa Zamboanga, sa isang mall doon,
pagpunta ko ng Zamboanga, first time, no? Oo. Hindi ko alam na yung airport pala, katapat niya. Oh. So, hindi talaga gagana yung drone mo. Ma-open mo, pero hindi tatakbo, hindi lilipad. Ah, parang nakabad. Naka ano yan, naka Signal nila. no-fly zone kung tawagin. Oo. Ang tawag naman dyan, geo zone. Oh. Which is nakikita mo siya sa map ng ano mo, sa map ng controller mo. Makikita mo dyan kapag nakakulay pula, restricted yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumasok dyan kahit anong mangyari. So ngayon, di lumayo ka. Napalipad mo yung drone mo. Dinala mo sa restricted. Tama ba? Makikita mo sa controller mo yan yung bilog. Papasok yung drone mo sa restricted, hindi siya tutuloy. Hinto lang siya dyan. Bago ka pa tumungtong ng restricted, parang 500 meters pa lang, hindi mo na siya mapapasok. Powered lahat ng GPS to. Ngayon, ang tanong dito, nag-crash ngayon yung drone ko, ano ngayon yung after sales? Yan, oo. Paano ba yung mga after sales? Paano ko ba? Siyempre, importante yung warranty, di ba? Siyempre, bibili ka ng worth 50k na drone, tapos wala kang after sales. Actually, nag-offer si DJI ng 1-year DJI warranty, pero hindi siya human negligence. Okay? So ngayon, lahat naman kahit ano naman bilhin mo, kapag factory defect naman yung nangyayari, normally, pinapalitan talaga ng DJI yan. Di ba? Wala nang sabi-sabi, papalitan natin yan. As long as meron kang technical report. Tandaan nyo palagi to guys hindi yung magra-run tayo, pupunta tayo sa isang store na ayaw lumipad ng drone ko, nasira, ganyan. Laging may technical report. Ang pinakamalapit natin service center is sa Chino Rosas, Makati. So, wag kayong pupunta sa isang tindahan na wala kayong technical report kasi masasayang lang yung pagpunta ninyo. Number 1 yung tatandaan niya, service center talaga muna. Saka po yung replacement, hindi basta-basta papalitan yan. Yes. So, kailangan mo talaga ng technical report. Kahit anong bagay ang bilhin mo, kahit hindi drone. Kahit smartphone pa yan, kahit ano pa yan. Normally, kailangan talaga natin ng technical report para proof na yung service center is inauthorize ka o yung tindahan na palitan mo na tong item na nabili kasi defective. Diba? Kasi masusoli naman to sa service center Pero kailangan mo lang talaga ng technical report. Hindi kasi pwedeng resibo lang yung dala mo tsaka yung drone. Palitan mo to, tapos magra-run tayo. Hindi pwede yung ganon. Normally yun kasi nagiging sakit ng mga Pilipino. Nagiging parang self-entitled tayo sa lahat ng bagay, tama? So, ito yung tamang proseso. Kumuha muna tayo ng technical report sa ating service center. And then, pagka meron ng final result, papalitan naman natin dito yan sa ating mga tindahan. Actually, hindi lang dito sa Marikina, sa lahat. Yun po yung talagang policy talaga natin. And 1-year DJI warranty, 7 days replacement. So, yun po yung ating after sale. Bago tayo matapos dito sa ating demonstration, sa ating pagpapaliwanag, magkano ba yung mga drones natin ngayon sa market? Kasi napaka-importante niya. Napaka-importante. Para alam nila kung magkano yung kailangang budget nila. Kasi ang dami sinabi ni Sir Rian, hindi naman binanggit kung magkano yung price. Diba? Puro technical yung sinabi, basic hindi nasabi. Siyempre, yung pinaka-importante natin yung price. Number 1, siyempre kung makikita nyo, naka-summer sale tayo ngayon. Exclusive lang dito sa DJI SM Marikina. Number 1 guys is we have the DJI Air 3 na naka 69,990 kapag ka Flymore Combo DJI RCN2. The next one naman is we have the Flymore Combo na RC2 which is 79,990. Ito yung controller na meron ng screen, DJI RC2. Yung DJI RCN2, yan yung walang screen. Kailangan mo palagyan ng phone. And then yung pinakabago natin, si Mini 4 Pro na naka 57,990 Flymore Combo and DJI Mavic 3 Classic na naka 74,690 and 67,990. So hindi pa yan yung naka-sale natin. Meron pa tayong DJI RS3. Itong RS3, ito yung gimbal, yung pinagkakabitan ng mga DSLR na normally na nakikita natin sa mga event, sa mga kasal para mag-stabilize. Pero pwede rin sa mirrorless camera, no? Yes, mas maganda. Mirrorless kasi mas magaang yun. Kumpara sa mga talagang body na mabibigat. Kasi laki ng kahan ng DSLR camera, no? Bulky talaga siya, Sir Mark. And then we have the Pocket 3 na naka-sale din po tayo ngayon kay Pocket 2 and Osmo Action 4. So yung mga price niyan guys is actual, and then pwede rin po tayong mag-installment via home credit card. Ayan. So ngayon, pag bumili ka naman ng action camera natin, ayan Action 4 guys. Especially dahil marami gustong maging aspiring motovloggers di ba? Totoo yan. So meron tayong tinatawag na free helmet chin. DJI Osmo po yan talaga.
yung nakakabit sa pinaka-helmet mo. Kailangan full face yung helmet. Yes, kailangan full face. And then, syempre, meron din tayong freebies na propeller protector na 360 degree kapag bumili ka naman ng DJI Mini 4 Pro. So guys, kung marami pa po tayong questions, you can leave the comment in our video. So ngayon, ito yung pinaka-active product lineup natin ng drones and products ni DJI. Siyempre, hindi na mawawala yung Pocket 3. Sa Pocket 3 naman guys, alam nyo naman na to. Diba? Kasi normally, ito na talaga yung hinahanap ng mga aspiring na vlogger kasi nandito na lahat. Magaan lang pati siya, no? Yes, talaga namang pag meron ka nito, ibang klase naman talaga yung DJI Pocket 3. Actually, marami talaga naghahanap nito. Yeah, sobrang dami naghahanap. Pero available na yung stocks. Available yung stocks. Lahat ng kailangan nyo, guys, from standard to fly more combo sa drone, to creator combo sa mga camera natin, meron tayong stocks ngayon. Yun. So, come and visit us here in 3rd floor, SM City, Marikina. So, DJI launch, DJI Philippines, and Sir Mark, thank you so much. Maraming salamat at napaunlakan mo ako dito sa ating interview. So guys, pakisubscribe si Sir Mark ninyo. Maraming salamat. By the way, my name is CR Montes, National Sales Manager ng DJI. Peace out.